Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa ibong Adarna. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa ibong Adarna. Ang ibong Adarna ay isang halimbawa ng korido. Ang korido ay tulang pasalaysay na ang bawat taludtod ay may sukat at tugma. Ang sukat ng bawat taludtod ng korido ay tig-8 pantig. Nagmula ang salitang korido sa korido ng Mexico na galing sa Espanya na okorido, nang ibig sabihin ay nangyari. Akda ito na umiikot sa pananampalataya, alamat at karaniwan sa mga tauhan sa mga korido ay mga hari, reyna, prinsipe at prinsesa. Sukat nito ay 4 taludtod bawat saknong at 8 pantig bawat taludtod. Isahan ang mga tugma nito. Ang korido ay anyong pampanitika na mula sa Espanya at nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng Mexico. Ito ay isang uri ng metrical romance. Sinabi ni Santillán Castrenz, 1940, na ang kasaysayan ng ibong Adarna ay maaaring hango sa mga kwentong bayan ng iba't ibang bansa, tulad ng Alemanya, Denmark, Romania, Austria, Finland, Indonesia at iba pa. Noong panahon ng mga Kastila, ang ibong Adarna ang pinakatanyag na korido. Ito ay isang paraan ng pagpapalaganap ng mga Kastila ng relihiyong Romano-Katoliko. Makikita ito sa unang bahagi pa lamang ng korido, pag-aalay na isang dasal sa mahal na Birheng Maria o Birheng Kaibig-ibig, inanamin na sa langit, diwanagin niya ring isip ng salayo'y di malihis. Taglay ng ibong Adarna ang karaniwang takbo ng kwento na matatagpuan sa mga kwentong bayan. Ito ay ang mga sumusunod. Isang ama, isang hari at kailangan ng isang mahiwagang bagay upang, tulad ng ibong umaawit, tubig ng buhay, halaman at iba pa. Maglalakbay ang 3 anak, ngunit ang bunso ang magtatagumpay dahil matulungin na makuha ang makalulunas na bagay sa tulong ng matanda ang ermitanyo. Pagtutulungan siya ng nakatatandang mga kapatid upang ng karangalan at siya ng maraming, ngunit magtatagumpay rin sa huli. Matutunghayan sa obrang ibong Adarna ang paniniwala ng mga Pilipino sa hatol ng isang manggagamot na hindi nag-aral ng medisina sa mga na hindi maipaliwanag o mahika ang inaasahang makapagpapagaling sa taong may. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa ay maaari niyong bisitahin ang website na ito. Para naman sa template ng aking PowerPoint presentation ngayong araw ay narito ang aking sanggunian. Kung interesado kayo ay maaari niyo ring bisitahin. Ibong Adarna. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya at natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.